that we want to have, sometimes they fail. But God's love never fails. Sinabi niya nga doon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." At doon sa John 15, binanggit niya na ang mga bagay na ito. At ang mga bagay na ito ang magpapaalala sa atin sa mga oras na ito na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Napakarami natin ngayon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Parang may bagong mukha. Ate, may bagong mukha ba? Dati ka na umatin. Pamangkin mo? Nansali. Wow. Anak niya. Wow. Praise the Lord. Welcome po sa ating Sunday service. Pamangkin ni Kuya. Anak ni Kuya. Bilang isang simbahan, tayo po ay partner po ng ating Panginoon in bringing up these kids, these students, itong mga anak natin, para po sa ating Panginoon. Ayan. Kita nyo naman, hanggang sa paglabas, umiiyak. So they will become a singer, I declare in Jesus' name. Kanina nga, yung mga kananayan, they are not just enjoying cooking, but while cooking, they are singing. Kinakanta nila, "You reign over all the earth will sing it." Makakanta po sila doon, di nyo ba alam? They are asking God, pleading God, "Lord, gusto namin mo pabilang sa worship team." In due time. Amen. Pero nakakatuwa po, no? This is what church is. We are a family. And it's not only during Sunday that we come here, na nag-enjoy po tayo, but also during our cell group, especially the Friday group. Hindi na lamang po kami mga katatayan na pupunta po dito every Friday night. So to those who wala pong mga ginagawa after Friday, sa weekend, so you're welcome to be here, mga nanay, because they are now beginning to have their own group, to pray, to encourage one another, and to fellowship with one another. So I believe we will grow. No? This is what the fruit that God wants to see in us. No? Yung being fruitful and in abundance, or multiply. Which means yung mga bagay na natututunan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magkakaroon po ng bunga. At yung bungang yan ay hindi lamang po makikita, kundi ito'y mananatili at dadami. And I believe God is adding people to us because God is pleased, no, sa mga nagaganap po sa ating kalagitnaan. It's a good thing na ang dinadala po ng Panginoon sa atin ay family by family. Amen! Amen. So let's give Jesus the big clap of praise. Amen. So ang topic ko po ngayon this morning, ang ating pong nabasa doon sa invitation, ang dakilang pag-ibig. Amen. Sino ba dito ang gustong siya ay laging minamahal o may nagmamahal sa kanya? Taas ang kamay. Amen. Iba hindi nagtaas ang kamay, nagdadalawang isip. Pero later on, you will understand what kind of love you deserve this morning. Amen. Because some of us, sometimes we seek yung love na hinahanap natin. At kadalasan, we fail. No? Or sometimes, that kind of love that we want to have, sometimes they fail. But God's love never fails. It never gives up. It never runs out of awitin mong ganin. Amen. And today, we want to thank the Lord na naririto po si Jean, no? Nakabalik na siya. After 2 weeks na. So, let's give glory to God. Amen. Amen. Yung pong panalangin natin ay dinilig mo ng Panginoon. Tayo ka nga, Jean, pakita mo ang kagandahan mo at ang kapayatan mo. Ayan. Gusto mo na mag-share? Later. Mamaya, iisa-isahin niya daw kayo at pasasalamatan niya. Dahil yung panalangin po natin ay naging malakas sa Panginoon. We have seen the goodness of the Lord na in a span of just 10 days check-in doon sa MCM.
nakita natin kabutihan ng Panginoon despite of that not so good accident. No, nagkaroon po siya ng car accident, and yet the hands of God is with her. And our prayers reach the heavens. So, kapag sama-sama po talaga tayo nananalangin, sabi po ganun, walang imposible sa Diyos. At yung mga bagay na yan ang dapat nating panawagan. So kung meron pong pinagpe-pray ngayon, umagang ito na hindi pa nasasagot ng Panginoon, keep on praying. Keep on believing. Keep on declaring. Amen. Because God is not sleeping. He is always there to extend His hands to you. Yung nga lang, huwag tayo mainginip kasi may timing po ang Lord. Ang God's timing is not our time. And He is not late. No, He's not advanced. He's always there on time. Because it requires your faith to believe. Your faith will also ignite, no, na yung bagay na nais mong makita sa pamamagitan ng mga panalangin mo sa Diyos ay magkakaroon ng kaganapan dahil naniniwala ka na ang pananampalataya mo ang magiging susi upang ang kanyang pagpapala o kasagutan sa lahat ng iyong mga panalangin ay mayroong magkakaroon ng magandang resulta. And it will always be good results because you have a good God. John 15:13. Tagalog po muna bago natin po tayo ng The Passion Translation. Okay, tama-tama ito sa Holy Week because this is what Holy Week means. This is what Jesus has done to us. Sabi po doon, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ito po yung sinabi ni Jesus doon sa parte ng ating mga pinag-aaralan magmula pa ng buwan ng Disyembre about Jesus is the true vine, we are the branches, and being attached to the true vine, tayo na laging nananatili sa tunay na puno na ating Panginoong Jesucristo, maiintindihan mo kung bakit na nasabi ito. At yan nga ay hindi lamang po nanatiling pangako o nanatiling salita na nababasa po natin, kundi ito po ay nagkaroon ng katuparan sa ating kapanahunan, maging sa mga oras po ito. Na ang dakilang pag-ibig na meron ka at matatagpuan mo lamang ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay. No greater love than this, sabi po gano'n, than to lay down His life for a friend. Kaya mo bang gawin yun sa iyong kaibigan? Ang mamatay para sa Kanya. Meron mo bang nakagawa na doon dito? O gustong gawin ang mga bagay na yun? Maaaring magdalawang isip tayo, di ba? O tatlong isip, o apat na isip, 5 isip, hanggang maubusan tayo ng isip. Dahil i-consider mo pa rin ang sarili mo. Karapat-dapat ko bang ialay ang buhay ko? Karapat-dapat ko bang ialay ang buhay ko kay Kenneth? Kay Lud? Kay Arman? Kay Edwin? Ang daming ginawang kasalanan sa akin yan. Tama? Ang daming ginawang palpak sa akin yan. Kahit kaibigan ko yan. Ang laki pa nga ng utang niya, hindi pa nagbabayad. Tapos papakamatay ka? That can be a big question na kapag ito binasa mo, at kung ikaw lalagay mo yung sarili mo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw mismo ay magkakaroon ng pagdududa na pwede mong ialay ang iyong buhay. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ito yung pinakadakilang pag-ibig na mararanasan ng tao. Because when Jesus declared this statement, itong word na to, hindi pa siya namamatay di ba? Sinabi niya nga doon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Even Nicodemus do not understand what Jesus is saying. Why? Because wala pang pag-aalay ng buhay. Wala pang namamatay. Ito'y deklarasyon pa lamang
ni Jesus. At dun sa John 15, binanggit niya na ang mga bagay na ito. At ang mga bagay na ito ang magpapaalala sa atin sa mga oras na ito na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo yan, dakila ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Amen. Because the only thing na nagpatunay na siya'y nagmamahal sa iyo, at sinabi po dito, ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ialay ang buhay ni Jesus para sa iyo. Ialay ang buhay ni Jesus para sa akin. Amen. When you say ialay, you give it all. Wala siyang tinira. When you say mamatay, para sa iyong kapwa, wala kang tinira. And this is what true love is. Tama mo ba? Amen? Kasi kung pagbabasihan natin yung love, meaning of love, in a worldly standard, marami pong meaning ang love, di ba? Love is just like a rosary. It has many mysteries. Love is blind. Islam book. Islam book, ito yung naalala. Mother, ano ka ng Islam book, ha? Siguro nga nagpapapirma sa'yo. What is love, di ba? Love is blind. Love is ano? Love is a many splendor things. Natatawa tayo, tama? Pero yung mga alam natin, meaning of love. Love is like a roses, full of thorns. Pero sabi ng Biblia, at ang sabi ng salita ng Diyos, na ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng inyuman, kasama po ako doon, kasama ka dito, ay para sa kanyang kaibigan ang ialay ang kanyang buhay. And this is what Jesus did for you and for me. Hindi ka na niya kinonsider na kaaway. Kinonsider ka na niyang kaibigan. Okay, the greatest love of all is a love that sacrifices all. Wala siyang tinira. Sabi nga sa The Passion Translation, tingnan natin doon. For the greatest love of all, ano yung kantang great? Ano yung kantang? The greatest love of all? Love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside. That is Jesus. Sabi hindi ko kami sa ating lyrics eh. Sabi po dito, for the greatest love of all is a love that sacrifices all. Kung gusto mo ng tunay na pag-ibig at kaya mong ibigayan, i-sacrifice mo lahat. Kaya mo ba yan? Magagaling lang kami mga lalaki pagka nagliligaw. Bibigay ko sa iyo ang buwan. Susubukin ko mga bituin. Sabi nga ni Florante, harangan man daw siya ng sibat. Diba? Gagawin niya ang lahat. Ginawa ba natin lahat yung boys? Mapasagot ka lamang. Ang galing natin mambola eh. Pero, the greatest love of all is what Jesus has done. And that is sacrifices all. Jesus, the Son of God, came down just like you and me, eat just like you and me, cry just like you and me, walk just like you and me, sleep just like you and me. And when the time came, na ipakita niya yung pagmamahal niya, kailangan niya mamatay. Pwede naman siya hindi mamatay, pero kailangan niya mamatay. And this great love is demonstrated when a person sacrifices his life for his friend. And that's what the Word of God is telling to us right now, this morning. Jesus considered you as a friend. Ganun pala magmahal ang Diyos. So later on, you will understand what I will be sharing to you this morning. So doon muna yung premise natin. The greatest love
na pwede mong maranasan sa umagang ito, paalala ng Diyos, na patuloy niyang pinapaalala. That's why we live by faith. We live as a Christian. We live as a children of God. Because this is what holds us together. The love of God. The love of Jesus. Sweet and marvelous. Diba Sunday school? The love of Jesus. Sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher. Kasama ko yung sa preaching ka. Than the sky above, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Sunday school. Okay, kaya mga nag-Sunday school, alam ito eh. Okay, Romans chapter 5, verse 8 to 10. Tagalog muna tayo. So, ang premise po natin, the greatest love of all, na dapat mong ang iyong standing point or your foundation is the love that never changes. That is Jesus. The love of God. The love that sacrificed all. The love that demonstrates when He died on the cross. That's why we celebrate Holy Week, not only to mourn, not only to become holy, not only to repent to all of our sins, but to be reminded na kaya mong gawin lahat yan, mag-repent, maging mabuti, kasi meron kang tinanggap. And that is the love of God. Amen. Wala ka namang dahilan para mag-repent kung di mo alam na mahal ka ng Diyos. Tama po ba? Wala ka namang dahilan para maging holy kung di mo alam na ang Diyos mo ay mahal na mahal ka in spite of the many failures, the many sins, the many wrongdoings that we have done. Pero ang Diyos, tapat po siya. Romans chapter 5, verse 8 to 10. Sabi po doon, can we have that? Nabagal yung aking love. Okay, Romans chapter 5, basahin ko. Nandiyan na? Romans 5, 8 to 10. Basahin ko muna sa Tagalog. Mga taga-Roma. Sabi po doon, ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. In order for us to know what the love of God is, kasi in the Old Testament, in spite of the goodness of the Lord, di ba, ang mga Israelita, inalis na nga sa pagkaalipin, hindi na papunta sa lupang pangako, nakita nila yung maraming milagro, nakita nila yung maraming pagpapala, but still, they doubt God. And they always complain. Sa ating panahonan, meron din tayong ganong attitude. Pag hindi maganda ang sitwasyon, complain. Pag hindi pabor sa iyo ang sitwasyon, complain. Tama po ba? But the good thing is that, sa panahon po natin, nung panahon kasi nila Moses, pag nagalit ng Diyos, bumubuka ang lupa, kakainin ka ng lupa. Buti lang sa panahon po natin, hindi ganun, ano? Halimbawa, itong side na ito, napunta natin, hindi mababae. Tapos side na ito, hindi mababae. Nagalit ang Diyos, bumuka ang lupa. Gilamong kayo lahat. Pero hindi po ganun ang pag-ibig ng Diyos. Even in those times. And even right now. Kaya nga sabi dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong pag tayo makasalanan pa. Sabi po sa English, even though we were yet sinners, died for you. So, yung kamatayan ni Kristo 2,000 years ago symbolizes na meron siyang ginawa para sa akin. Napapahanggang ngayon, dapat doon ka nakatingin sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Sa simula ng pagkakilala mo sa Kanya,
doon ka lagi magsisimula sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Kaya kung hindi maganda ang nangyayari sa iyo sa panahong ito, ang titingnan mo yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kung wala man lahat ito, mahal ka ng Diyos. Kasi because at the end of the day, at the end of this world, that is the only thing that you hold on. Because you cannot go to heaven with your money, with your possession, with your riches, with your power, even with your family, with your wife and with your children. Hindi mo sila kayang bitbitin papanik. Tama mo ba? Kung ano ang meron ka sa Diyos at kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos, doon ka lagi titingin. Amen. At kapag doon ka nakatuon, ang sabi nga ng Panginoon, idadagdag na lahat niya lang sa iyo ang lahat ng iyong mga pangangailangan, ang lahat ng iyong hilingin, ang lahat ng iyong naisin sa buhay. Kasi inuna mo siya. At sa trono niya lamang, makikita mo ang pagdaloy ng biyaya niya kasama mga bagay na hinihiling mo, kasama mga bagay na pinapanalangin, kasama ng mga bagay na nais ng Panginoon na idagdag sa iyo. Amen. Including your family, your wife, your possession, your wealth, your power. Those are things added unto you. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sabi niya, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kahit kung siya'y na tayo ay makasalanan pa, pumatay na siya sa atin. Okay, let's go on. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. And in verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, this is our standing with God, hindi pa tayo nakakilala sa Kanya. Ngunit, tinanggap na niya tayo bilang mga, ano daw? Kaibigan. So, kaibigan ka na ni Lord, ha? Kung meron kang BFF, si Lord yun. Kaya sabi niya, di ba, sa John 15:13, no greater love than this, than to lay down His life for a friend. Sabi nga din sa binasa natin, makasalanan ka pa, inibig ka na ng Diyos. Tama ba? At dahil sa pag-ibig na yon, bumuhos sa kanyang dugo. At dahil sa dugo na yun na nabuhos para malinis tayo sa ating mga kasalanan, sabi din sa verse 10, dahil tayo'y mga kaaway ng Diyos dati, ngayon, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. So, maliwanag po yung John 15:13, no? Na ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos ay nang siya ay mamatay sa iyo at para sa akin. At inuuri niya mga kaibigan. At ito rin ang sinasabi sa atin ng Romans. That's why Paul is declaring this word to the Romans. And that's why the Word of God is telling to us this morning, at this very moment, no, na ang mga salitang ito ang papaalala sa atin ng dakilang pag-ibig. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sa pagkat si Kristo ay buhay. Amen. At ang kaligtasan niyan is not only mapupunta tayo sa hell, kundi ang kaligtasan niyan, every day na nabubuhay ka dito sa lupa, nagliligtas si Kristo. Amen. Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, and this gospel has the power to save us, to those who believe. So, ibig sabihin, yung patuloy mong pananampalataya, dito ka pa lang sa lupa, marami kang problema, pero naniniwala ka, si Kristo ang nagliligtas sa iyo. Sa lahat ng bagay na nagaganap sa iyo. And the testimony of how good God is, di ba si Jean, nagkaroon ng aksidente, kung wala nang plano ang Panginoon, o wala na sa Panginoon, pwede siyang tigo. Pero may plano pa ang Panginoon sa kanya. Marami pa plano ang Panginoon sa kanya. Buhay pa siya. Amen. At yun patunay na siya'y patuloy na nagliligtas. Amen. Let's go on the English translation. Mabilisan. But Christ proved God's passionate love for us by dying in our place while we were still lost and ungodly. Dying in my place. Dying in your place. Ibig sabihin, namatay siya para sa iyo. Namatay siya para sa akin. Kasi deserve mo yun eh. Deserve ko yun. Na ang kamatayan natin after death, tayo mapupunta sa kapahamakan.
Pero mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Hindi tayo mapapahamak. Ngayon pa lamang sinasabi ng Diyos, hindi ka mapapahamak. Hindi ka mapupunta sa impyerno. Sino gusto pumunta sa impyerno? Taas ang mamay. Gusto niyo ma-experience? Labas na kayo sandali. Mga 10 minutes lang. Labas na. 11, tama-tama, 11. Sige, try niyong lumabas. Tapos balik kayo dito. Gusto mo ba sa impyerno? Ay, paano wala akong kausap? Di ba ang init? Okay, then let's go on. And there's still much more to say of His unfailing love for us. For through the blood of Jesus, we have heard the powerful declaration, "You are now righteous in my sight." And because of the sacrifice of Jesus, you will never experience the wrath of God. Hindi mo na raw mararanasan ang puot ng Diyos. Okay, and then the last verse. So if while we were still enemies, God fully reconciled us to Himself through the death of His Son, then something greater than friendship is ours. Now that we are at peace with God, and because we share in His resurrection life, how much more we will be rescued from sin's dominion. So you keep on declaring, keep on looking to the finished work of Christ at the cross. Doon ka lagi dapat magsisimula. May ginawa si Kristo sa akin. So halimbawa, nangihina ka, may problema ka, para bang nanglulupay-pay ka, hindi mo na alam ang gagawin. Look unto Jesus. Doon ko magsimula ulit. Doon mo kunin lahat. Doon mo kunin at tanggapin yung mga ginawa ni Kristo. No, ang kamatayan niya ay sapat na para paalala na dakila ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa atin. 1 John 4:8-10. Sabi po ganoon, the one who doesn't love has yet to know God. For God is love. Ang Diyos daw ay pag-ibig. And then, let's go. The light of God's love shine within us when we sent His matchless Son into the world so that we might live through Him. And then in verse 10, this is love. He loved us long before we love Him. So, ibig sabihin, minahal ka ng Diyos bago mo pa malaman na mahal ka niya o mamahalin mo siya. It was His love, not ours. He proved it by sending His Son to be the pleasing, sacrificial offering to take away our sins. Alam niyo po, basic po talaga. Kaya hindi natin mamahal ang Diyos kasi alam natin makasalanan tayo. Tama ba? Ang hirap humarap sa Diyos kapag ikaw may ginagawang mali. Di ba ganun din sa asawa mo o sa magulang mo? Pag may ginawa ka mali, nakayuko ka, di ba? Dahil alam mo paparusahan ka. Papaluin ka, mamumura ka, o masisermonan ka, makakarinig ka ng masasakit na mga salita. Alam natin yung effect of sin o kasalanan. How much more sa God na who is God. And yet, ang sabi po ng salita ng Diyos, mahal niya tayo. Noon pa man. No? Even though tayo makasalanan pa, minahal tayo ng Diyos. At dahil doon, ang pagmamahal na yan ang nagsasabi sa atin na dakila ang kanyang pag-ibig. Amen. So doon ka laging titingin, doon ka laging magsisimula, at doon mo laging tatanggapin. In spite of your being a sinner, o being pasaway sa ating kapanahunan, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Kristo. Love is God's essence. It is not something that God has, but it is who He is. No? Ang pag-ibig daw ay hindi bagay na meron siya, kundi ang pag-ibig mismo ay ang Diyos. Amen. So, ibig sabihin, if you want to be loved, come to God. Hindi siya nauubusan nun. Because God is love. Amen. Yung asawa mo, minsan nauubos ang love niya sa'yo. Lalo na, hindi kumpleto ang sweldo mo. Ay, lakas ng amen na sa likod, no? Nag-CR ko na yung asawa mo. Di ba? Hindi nauubos ang pag-ibig ng Diyos.
Tayo nauubos ang pag-ibig natin eh. May nagawang kasalanan, nababawasan. Tama ba yan? May mga bagay na hindi na pagkakasunduan, hindi nag-iimigan. Pero ang Diyos, kahit may malaking kasalanan mo, lumapit ka sa Kanya, manalangin ka sa Kanya, dirigin niya manalangin mo. Amen. Kasi God is love. And it motivates all action from creation to sending His Son Jesus and His death. Wala pa sa pasimula pa lamang, minahal tayo ng Diyos. When He created the first man, He created muna yung mga kailangan ng mga bagay. Ng tao, na kailangan ng tao. Kaya nga meron akong napanood, ang ganda nung pagkaka-share niya. When He created the fish, He speak, let there be water, let there be light. Tama? Kasi hindi mabubuhay ang isda kung walang tubig. Nagkakaintindihan mo tayo ha? Basic muna tayo ha? Then when He created the fruit-bearing tree, the plants, and even the animal, He speak to the earth. Diba? Let there be trees, let there be fruit-bearing trees, let there be animals. Tama ba ba? Amen. Amen. But when He created you and He created me, He spoke to Himself. Diba? Sino kinausap ng Diyos nung siya yung i-create niya yung first man? Diba? Sabi niya, let us, then God said, let us make man in our own image and likeness. Diba? So, He created them from dust. Sa alabok. He created them by His hands. Right? When He created the fish, He speak. He declared. When He created the fruit-bearing tree and the animals, He speak. Diba? So basic pa rin. Alisin mo yung isda na sa tubig, ano mangyayari sa isda? Mamamatay. Diba? Lalo pag inihaw natin or sinigang, patay siya talaga. Diba? When you take out yung puno, no, aalisin mo sa lupa o yung buong puno, yung buong halaman, pinalis mo sa lupa, ano mangyayari ito sa fruit-bearing tree? Mamamatay. Same thing with us, men. Tama mo ba? Na kapag wala tayo sa Diyos, tayo mga zombies. Even though we are alive, we are zombies. Because when He created man, sabi niya gano'n, na-form na yung tao di ba? In creation, Genesis chapter 1, when He created man in His own image and likeness, di ba? Buo na yung tao, pero hindi pa yun, wala pa siyang buhay. Anong ginawa ng Diyos? He breathed the breath of life. Hininga niya ang hiningang buhay. So which means, ang hininga mo ngayon ay hiram lamang po na nanggaling sa Diyos. At ang hiningang niya, dahil humihinga ka pa ngayon, dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Amen. And amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. And this love is unconditional and forgiving. Not based on our action or performance, but based on His nature. So yung love po ng Lord, unconditional. Hindi po yun may grading. Wala pong grading ang love ng Lord sa iyo at sa akin. Pantay po ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Hindi po nakabase yan ito si pasaway. Ako mabait. Hindi po ganun ang love ng Lord. Pare-parehas po ang love ng Lord sa atin. Kasi isang dugo lang po ang nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. At isang dugo rin ang magliligtas sa iyo para sa iyong kasalanan at mga kalimutan. Kaya, ang panalangin mo at panalangin ko, pag nilapit natin sa Diyos, isang Diyos lang ang makikinig at isang Diyos lang ang mag-a-answer. At pare-parehas po ang answer ng Lord sa atin. Base sa Kanyang dakilang pag-ibig sa iyo at sa atin. Amen! Amen! And there are 3 kinds of love. Ito na po yung pag-uusapan natin para mas lalo natin maintindihan.
There are three kinds of love. In Greek word, number one is eros. Ito yung gusto-gusto natin tao. And this eros, this kind of love, which is eros, it means romantic love. Na ito makikita natin sa mga magsingiro, mga nagmamahalan, asawa, mga mag-asawa, o boyfriend or girlfriend. Very evident po ito. Tama po ba? I'll give you an example. Nung bago-bago pa tayo may asawa or nanliligaw, bulungan pa lang at tinginan pa lang, alam na natin ang lengguwahe natin. Tama? Magsabi kayo ng totoo. Yes. Tama? Opo. Uy, magsabi ka ng totoo. Janik, nutulak ka na ng asawa mo. Di ba? Bubulong ka pa lang, alam mo na. Yung uuso mo pa lang, alam nyo na. Because that is kind of love. Very romantic. Para kayong ano ba yun? Ano ba yun? Langgam? Ano tawag doon? Para kayong pinamumugaran ng langgam sa inyong katagisan sa pagsikiro. Pero after that, eros pa ba kayo mag-aasawa after 10 years? Pinungangan ka na ng asawa mo, hindi mo pa naririnig. Di ba? Tama ba yung mga lalaki? Magkano ka na nakaupo dyan? Wala kang ginagawa. Hello? Ang sakit yata, kaya kayo yung tanggapin. Di ba? Ang dami na nasabi, pero nakalimutan mo na lahat. So, nagbabago. Eros, nagbabago. Right? Sweet ka ngayon, pero may kasalanan, bukas hindi ka na sweet. Hindi na siya sweet sa'yo. And that's eros. Romantic lang, pagka okay. Pagka hindi okay, war. Diba? Ang dami ng mga interpretasyon sa Facebook o sa mga reels eh. Diba, mag-asawa na hindi na nakasiping. Pag gising sa umaga, fist bump na lang. BFF na lang doon sila. Imbis na yayakap, imbis na hug, fist bump. Okay? And that's the number 2 kind of love, philia, which means brotherly, friendship. So, eros, philia, friendship, yan yung mga BFF, yan yung mga takbuhan mo na hindi mo masabi sa asawa mo, pero nasabi mo sa kaibigan mo. Para ba siya yung shock absorber? Na meron tayong mga ganun mga kaibigan, tama po ba? Meron tayong nasasabi, kay Mars, Mars, bro, yan po yung second kind of love, philia. And this is what we should be receiving more, the agape kind of love. And it can only come from our God. The agape kind of love. Sabi po dito, it is God's unconditional, sacrificial love. The agape kind of love. Wala pong kayang magbigay nito sa atin. Kasi nga, isa-sacrifice mo. There's no greater love than this than to lay down His life for a friend na handang mamatay. Amen po ba? Amen. Okay. Tatapusin ko sa awit 103. Verse 11 to 17. Mga awit. Now, para mas lalo natin maintindihan, there are 2 books na babasahin po natin. Book of Psalms and Book of Romans. So we will understand yung lawak at lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po, may kanta nga dito na how wide, how deep, how strong, di ba, is your love. Really forgiven. Tama ba yung Mike? Sabi po ni sa awit, buhat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung kaya mo sukatin ng lupa at langit, sino mga engineer dito or aspiring to become an engineer? Please raise your hands. Kaya ba natin sukatin ng langit at lupa? Kaya tingnan, pero hindi natin maabot. That is the kind of love na meron po ang Diyos sa atin. Nung sinulat po ito, pagpapatunay na ang Diyos po natin ay mabuti. Basahin niyo po yung buong Psalms 103.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yan po yung pinakabuod ng Psalms 103. Then let's go on. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, as far as the east is from the west, ang sabi mo doon, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kaya niyo ba sukatin yung, kaya niyo bang arugin yung east from the west? Hindi, di ba? So, ganun niya tayo kamahal. Ang tao nasusukat eh. Yung pag-ibig, o yung hangganan ng kanyang pasensya. Di ba? Ganun tayo mga tao. May hangganan yung pasensya natin. Merong barometer. Pero ang Diyos, wala po. As far as the east is from the west. And then let's go on. Verse 13. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, ganun siya nahabag sa may takot sa kanya. Then verse 14. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. So, it's a reminder. We came here on earth naked. We will go back to our Creator naked. Wala tayong bit-bit. Wala tayong pagmamalaki. Kaya nga yung nagmahal sa atin, we cannot outgive God. Even in our tithes and offering, we cannot outgive Him. Kaya nga nagbibigay kasi masaya ka, laba ko ni Lord. Di po ba? Kaya ka nagmamahal, kaya mo magbigay ng mga possession, wealth, mga material things. Okay, let's go on. Verse 15. Ang buhay ng mga tao ay parang damo, ang katulad sa parang ay lumalago, na katulad ay bulaklak. Let's go on. Nawawalat nalalagas kapag ito'y nahahanginan. Nawawala na nga ito at hindi na mawabaslan. Yan daw ang buhay ng tao. Saglit lamang talaga tayo dito sa lupa. Kumbaga, si Pastor Henry, 120 pa siya. Matagal-tagal na si Pastor Henry. Diba? Pero sabi ng Bible, ang age daw ng tao ay 60. Bonus na yung 70. 80, pinagpala ka na. How we wish inabot natin yung panahon nila Methuselah, nila Meg. Diba? Si Methuselah is 969. Sila Lameg, 900. Sila Adan, 800. Bus ang kalinda. Kawawang gobyerno natin mga senior citizen. Siguro senior citizen na mga 700 years old ka. Nalugi ang gobyerno sa atin. Okay. And the last verse. Ngunit, sabi gano'n, yung buhay daw ng tao saglit lamang. Para daw tayong bula, para daw tayo alabok, para daw tayong vapor lang. Ngunit, ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niya ang gawa ay wala rin katapusan. Okay? Pagpuntaan natin English. May sinama ba akong English? Wala. The Passion Translation yata yun. Quickly. Maaga pa naman eh. Di pa luto yata yung lumpiyan siya ngayon. But Lord, ayan. Di ba yun? Nawala, Lord. Yeah, tinaping ko. Ayan. But Lord, your endless love stretches from one eternity to another. When you say eternity, walang hanggan. From one eternity to another eternity ay wala ang ilang universe kayo, galaxy or Milky Way yung sinasabi ng Lord dito. Diba? If we look into science, diba, universe, Milky Way, galaxy, ang layo na nun. Eternity to eternity. That's the vastness, ang lawa ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Unbroken and unrelenting towards those who fear you and those who bow face down in awe before you. Your faithfulness to keep every gracious promise you've made passes from parents to children, to grandchildren, and beyond. So yung pag-ibig ng Diyos, di natatapos sa iyo, kundi sa generations to come. Mula pa nung siya'y namatay 2,000 years ago. Then let's go on. Ay, tapos na pala.
Okay. Romans chapter 8. Kasi yan, pinakita in the Old Testament. Wala pa si Jesus. Pero pinapaalala na sa mga anak ng Diyos, ganito tayo kamahal ng Diyos. As far as the east from the west, as high is the heavens, is from above, great is the measure of your Father's love. Of my Father's love. Ganun daw tayo kamahal ng Diyos. At ito magpapatunay in the book of Romans. Nandito na po tayo. Nagdidiin ng dakilang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang naging salita ng panahon ng mga Israelita, kundi maging sa ating kapanahunan. Maging tayo ng mga non-Jews. Bahagi po tayo ng kaligtasan eh. We are called Gentiles. Hindi tayo mga Hudyo. Pero we are the spiritual Jews. Tayo po yung mga naging mga anak ng Diyos dahil tayo nabuhay na magmuli dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasama po tayo. At ang sabi niya doon, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang mga kalaban sa atin? If God is for us, who can go against us? Okay, let's go on. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Amen. Ulitin ko maganda po ito. Ito po yung lagi yung favorite verse na hanggang ngayon nabubulol pa ako. Na hindi ko masabi ng tama. Ang sabi po dito kasi, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, which means Jesus died for us. Sa halip ay binigay niya para sa ating lahat. Ang sabi po doon, ito po yung magandang pangako ng Diyos. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ang ibig po sabihin nun, wala na siyang pwedeng hindi niya kayang ibigay. Why? Because He has given us His Son, the heaven's best. So, ibig sabihin, yung kung binigay niya na ang pinaka-the best, and that is His Son, yung dakilan niyang pag-ibig, ano man daw ang hilingin mo, kaya niyang ibigay. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi po ako. Sabi niya ba, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Naintindihan niyo po ba? Sabihin, binigay niya na si Jesus. Wala na siyang bagay na hindi niya kayang ibigay. Kasi kung hindi niya ibibigay yun, ibig sabihin, mas importante yun kaysa kay Jesus. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Amen. May sakit ka. Hindi ka gumagaling-galing. Ba't kaya hindi ako mapagaling? Di ba, ang ibig sabihin, mas mahal ni Lord yung sakit, yung bibigyan ka ng kagalingan kaysa binigay niya na si Jesus? Hindi po. Ibig sabihin, wala na siyang hindi kayang ibigay. Kaya nga, magtiwala ka, manampalataya ka, tanggapin mo ang dakilan niyang pag-ibig. At saganang dadaloy ang kanyang biyaya. Amen! Maganda po sa English yan. Puntahan ka natin Romans chapter 8, verse 32. Konti na lang. 6 verses na lang tayo. For God has proved His love by giving up His greatest treasure, and that is Jesus, the gift of His Son. And since God freely offered Him up as the sacrifice for us all, He certainly, sabi niya ganon, He certainly won't withhold from us anything else. Wala na siyang hindi pwedeng ibigay sa iyo. Amen. So, unang mo dapat munang i-recognize, minahal ka ng Diyos. Kasi hindi ka pwedeng manalangin, Lord, bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit si ganito? Bakit si ganito? Huwag ka magturo. Kasi hindi mo naman buhay yung tinuturo mo o yung sitwasyon na tinuturo mo ng iba. Amen? Ituro mo si Kristo. Lord, mahal mo ako dahil kay Kristo. Kaya naman itong nangyayari sa akin ngayon, pansamantala lang ito. Hindi pansamantagal. Amen? Kaya nga sabi doon sa unang verse
Di ba? If God is for us, who can go against us? Kung ang Diyos ay nasa akin, sino pa ang pwedeng kumalaban sa akin? Amen? Let's go on. Verse 33. Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Ikaw yun, hinirang o pinili. Gayon ang Diyos ay nagpawalang sala sa atin, sa kanila. Okay, then let's go on. Sino ang hatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at gayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Para sa atin? Question mark pala yan. Verse 35, but let's continue. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Okay, this is a question ni Paul sa mga Romans, at binabalik din sa atin ngayon sa umagang ito. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa dakilang pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan, ang kapighatian, ang paghuhusig, ang pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ito ba raw ang magpapahiwalay sa atin sa Diyos? Kadalasan yan na naghiwalay sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi doon sa John 15, remain in me and I will remain in you. Diba? Remain in my love. Tama ba yan? Babalikan mo lang ha. Remain in my word. Hello? Diba? Manatili ka. Abide in me and I will abide in you. Abide in my word. Abide in my love. Diba yun po yung sabi sa John 15? So kung merong nangyayari sa'yo, kaguluhan, kaya ano yung kaguluhan? Not necessarily war. Yung kaguluhan, magulo mo, hindi ayos yung trabaho mo, hindi ayos yung pag-aaral mo, hindi ayos yung kaperahan mo, hindi ayos yung relasyon mo sa iyong kapwa, sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Makapag-iwalay ba ito sa pag-ibig ng Diyos sa'yo? Hindi daw. Amen? Hindi ka nakakain, gutom ka, Lord, ba't ako nagugutom? Wala kang pera, naghihirap ka, nasa panganib ka. Di ba? Ilang beses na ako nasa panganib eh. Twice na kami na-aksidente ni Pastor Henry, pero buhay pa rin po ako ngayon. Twice na po ako na-car accident. Kaya nga ganito yung isa kong matay. Kasama ko pa si Mike noon. Pero si Mike nasa ibang sasakyan. Mabait ang Lord sa kanya. Ginamit namin iba sasakyan. Dapat sa kanya ako sumakay eh. Kami ni Amang masyado matigas sa ulo. Doon kami sumakay sa barang-bago mag-drive. Pinangga namin yung pader. Eh, nandun si Lord. Tama, Mike, di ba? Kasama ko na. Dala natin yung kotse mo pula. Sa Tagaytay. Binata pa kami noon. Puro pa kami binata. Si Jakes, dala namin yung honor. Ikaw nasa Celeste, di ba? Celeste ba yun? Gemini. Sayang na, ba't di mo binenta yung Gemini na yun? Saan sila doktor? Siya, mabait siya kasi siya. Kaya ligtas siya kami ni Amang. Mabait din naman. Kaya lang may kasama kami, hindi masyado. Hindi mabait po yun, si Jakes. Hi, Jakes. Nanonood pa lang ngayon yun. Kaya lang binangga namin yung pader. Alam mo, sabi ng mga tao, ilan ang patay? Kasi dati sa accident-prone area. Lumakbo lahat ng tao, sabi niya, ilan ang patay? Lumalabas kami yung buhay pa kami. Then after a few years, nagkaasawa ako. 2005, bago-bago yung Innova. 1 month pa lang, may plaka pa lang. Punta kami Innova sa on-driver. Binangga ako rin yung lahat. Gagaling namin. Binabangga namin yung mga hindi dapat mangyayari. Binangga ako yung truck. Lusot ako lahat. Nandito lahat yung harapan ng kotse nandito sa harapan ko. Pero praise be to God, yung binangga ako sa sakyan, ito, hospital. So, hospital ako nga. Buhay pa ako mamaya. Amen po ba? So, wala mga pag-iwalay sa akin sa panganib o pamatay. Pag may plano ko, Lord, sa'yo, ibig sabihin, malaki pa ang gagawin mo pa. Amen. Amen. Kaya dapat doon ka na. Dapat makita mo na agad yun. Ay, Lord, may plano ka. Doon ako. Kaya, di ba, kapag hindi ka naka-attach sa vine, ano nangyayari sa'yo? Madidetach ka. Pag na-detach ka sa vine, di ba, in the natural, yung mga natatanggal na branches,
di ba, natutuyot, nalalanta, sinusunog. Pero hindi ikaw yun, hindi ako. Let's continue. 3 more verses. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyong buong araw kaming pinapatay, turing nila'y amin. Tama ba yan? Okay. Turing nila'y sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Then verse 37, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa mga pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Mahal ka ng Diyos. Ano man ang katayuan mo, mahal ka ng Diyos. Pero ang hindi magandang sitwasyon, mahal ka ng Diyos. Amen. Walang makipag-iwalay. Panganib, kamatayan, sakuna, kapigatian, kagutuman. Di ba? Mahal ka ng Diyos. Kaya kung po kayo ginugutom, maya-maya patay kakain, kasi mahal ka ng Diyos. Amen. Marami po tayong kakainin. Amen. Napapagutom mo na tayo. The last 2 verses. 38. Sapagkat, sabi ni Pablo, natitiyak kong walang makapag-iiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Amen and amen and amen and amen. Nothing can separate us from the love of God. Sabi sa English. Kahit ang kamatayan o ang buhay. Nothing can separate you from the love of God. Diba? Neither death or life. Neither angels or rulers of this world. Sabi kong ganon, hindi, kahit ang kamatayan o pag-ibig, anghel man o mga pamunuan at mga kapangyarihan, mga pangkasalukuyan o panghinaharap. Nothing can separate you from the love of God. Amen. Neither death, nor life, nor angels, nor power or principalities or rulers of this world. Neither your today or your tomorrows. Hindi ka mahihiwalay sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Verse 39, last verse. Ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Amen. And amen. And amen. Nothing can separate us from the love of God. That is what God is saying to you this morning. Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong lahat. So kung may sitwasyon ka ngayon, hayaan mo yung pag-ibig ng Diyos ang mag-umapaw. Huwag mong kunin dun sa source na yun na hindi kayang ibigay. Diba? Kasi yun yung mga nararamdaman natin emotionally. Actually, that is yung sinasabi na ating kaluluwa, our emotions, our thinking. Diba? Yung mga bagay na magpapabigat sa iyo, na magiging maramdamin ka, magiging emotional ka. Pero God is Spirit, so we must worship Him in spirit and in truth. The truth is, God loves you. And God is love. Tayo po tayo lahat. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Praise the Lord. Can you give me some music? Hallelujah. This coming whole week, we have an activity on Friday, Saturday. Friday, we'll be having yung launching of our self-group system. So please be here to 2 p.m. Kung wala kayong ginagawa on the Holy Week, we encourage you to be here. We want you to be here. We will be doing something because God has designed so many things sa atin po. Then on Saturday, it will be our prayer and praise celebration. So after our launching of the cell group, we will pray, we will praise God, we will ask God for direction for the second quarter of 2025. And of course, Sunday
Next Sunday will be our Resurrection Sunday. Amen. Celebration ng ginawa talaga ng Diyos sa atin. The fulfillment of His dying on the cross. Kasi kung hindi po siya nabuhay na magmuli, wala pong katuturan ng ginawa ni Kristo. But because Jesus has risen, that is the fulfillment of the great promise of God. That on that day come, lahat po tayo ay kasama ng Diyos sa buhay na wala. And let's enjoy it right now. Yun po yung sabi ng Panginoon, nothing can separate us from the love of God. Even today, His love never ends. It never gives up. It never runs out of me. Let's declare that. Lord, marami po salamat that today you remind us na dakila ang iyong pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Na itinuring mong anak, Panginoon. Dahil yun po ang sabi ng iyong mga salita in John chapter 1 verse 12. Ang sino man tumanggap sa iyo at kilalanin kang Panginoon at tagapagligtas sa amin, binibigyan mo kami ng karapatan tawagin mga anak ng Diyos. And today, dear Lord, we are standing in front of you because we have received the sonship, the spirit of sonship through Jesus. That's why, Lord, we have the right to call you our Abba Father. Thank you, Lord, na ang reminder nito ang nagsasabi sa amin, nothing and no one can separate us from your great love. And this is our confidence, Panginoon. Ito po ang nagpapatunay na 2,000 years ago, you died for us. You died for me, Lord. Namatay ka para sa akin. Upang patunayan mo, Panginoon, ang kabutihan mo at dakilang pag-ibig sa bawat isa. Kaya, Panginoon, hayaan mo na patuloy naming maranasan at tanggapin ang masaganang biyaya at ang regalo ng pagiging matuloy upang pag-arian namin ang buhay na ito kasama si Kristo Jesus na simbolo ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marami pong salamat, Panginoon. And as we celebrate this day, Lord God, this Sunday, we celebrate it together with you, Jesus. We thank you, Lord, for nothing can separate us from your great love. Neither death, nor life, nor angels, no powers, no rulers of this world can separate us, Lord, from your great love. Maraming pong salamat, Panginoon, for reminding us this promise to us this morning. And even as we celebrate, Lord, your bountiful blessing, maraming pong salamat, Panginoon, sa ministry, Lord, ng kitchen ministry, Lord. Thank you for their life, Lord God. Thank you for their preparation, Lord, for this feasting that we will be having this morning, Lord, in recognizing your goodness upon the life of this family, the Pimentel family, Lord God. Thank you for sharing their blessing this morning. May you continue to bless them bountifully. Multiply everything, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Let's all have our breakfast. Lunch together pala, sorry.